ministeryo, ang pagkakawang tao. Siya ay naging ina ng lahat ng mananampalataya at patuloy na namamagitan para sa ating salamat. Ipinagdiriwang siya ng simbahan bilang pinakamataas sa lahat ng santo at ina ng awa at pag-ibig. Para naman sa ikalima, si Keisher Lorcena, ang kanyang kinakatawan ay Our Lady of Fatima. Si Our Lady of Fatima ay ang katawagan sa mahal na Birheng Maria nang siya ay magpakita sa tatlong batang pastol sa Fatima Portico noong 1970. Sa kanyang pagpapakita, hinikayat niya lahat ng manalangin, magsisi, magdasal ng Santo Rosario para sa kapayapaan ng mundo. Ipinahayag niya ang ilang mensahe at propesya tungkol sa kanyang kinakatawan ay sa Saint Clare of Assisi. Si Santa Clara ng Assisi ay isang alagad ni San Francisco ng Assisi na nabuhay ng may lubos na kahirapan at kabanalan. Itinatag niya ang 44 days sa isang makasaganang pamumuhay. Matapos mamatay niya ang lahat ng nanalangin at magsisisi sa kanya kanilang mga kasalanan. Maraming kagalingan at kanyang katapatan, kababaang loob, at pagiging tagapaghatid ng kalooban ng Diyos. Sa kabila ng maikling buhay, ang kanyang pananampalataya at kapis ang business. Para naman po sa ikalabing-dalawa ay si Prince Lucas Artes at ang kanyang kinagawa ng mga tao sa ilog Matan bilang tanda ng pagmamaliwan at bagong buhay mula sa Diyos. Kilala siya bilang para sa pananampalataya. Siya ay kasama ng mga paring misyonero sa Guam upang ipalaganap ang ebanghelyo sa Krista at mga himala nito sa unang edad. Ipinakita niya ang malalim na pagmamahal ni Jesus at sa simbahan. Ang himala para sa kanyang pagkilalang biyahe ay ang pagpagaling ng isang batang bilang puso. Siya ay kilala bilang batang Birheng Maria na sumasakasal sa kadalasayan, kababaang loob, at kabataan na puno ng pananampalataya. Itinuturing siya gumara ng mga kabataan sa pagiging sa kanyang debosyon kay Kristo. Nagkaroon siya ng sugat at linis sa loob bilang tanda ng pagkikisa sa paghihirap si Jesus. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, maraming himanang pagpapagaling ang naganap sa mga nananalangin sa kanya. Ni Jesucristo na tapat na naglilingkod sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Kilala siya sa kanyang katapatan, pananampalataya at kababaang loob. Matapos ang pagkabuhay ni Kristo, naging sa kanila ay isang madre at mistiko na kilala sa kanyang malalim na buhay panalangin at pagmamahal sa Diyos. Itinatag niya niyang kababaang loob, katahimikan at matatag na pananampalataya sa Diyos. Bilang isang manggagawa at tagapangalaga ng banal na pamilya, ipinakita niya ang halaga ng tapat ng paggawa at pagsunod sa ano na naglalayong ipalaganap ang katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano. Kilala siya sa kanyang debosyon sa pagkutis ay isang kabataang Italyano na kilala bilang Cyber Apostle of the Eucharist. Mula pagkabata, ipinakita niya ang malalim na pagmamahal at ang kanyang kinakatawan ay si Santa Elena. Saint Elena ay ina ni Emperador Constantino at kilala sa kanyang malalim na pananampalataya at debosyon kay Kristo. Siya ang nakadiscover ng krus na pinagpakuhan ni Jesus. Sa kanyang paglalakbay sa banal na lupain, kilala siya sa kanyang kababang. Tumakas siya mula sa kanyang ama upang mapanatili ang kanyang kadilisan at pananampalataya.
Kilala siya sa kanyang kabanalan at disiplina sa pamumuhay ng panalangin at paggawa ayon sa San Agustin at halimbawa ng matiyagang pananampalataya at pananalangin. Sa kabila ng hirap at lupa, hindi siya tumigil sa pagdarasal para sa pagbabalik lupa bilang si San Rafael Arcangel. Si San Rafael Arcangel ay isa sa tatlong pangunahing arkanghel ng Diyos na kilala bilang tagapagpagaling at tagapagtanggol ng mga manlalakbay. Sa Biblia, Scotland. Si Saint Margaret of Scotland ay isang reyna na kilala sa kanyang kabanalan, kababaang loob at malasakit sa may hirap. Ginamit niya ang kanyang. Si Santa Cecilia ay kilala bilang patron ng musika at mga musikero ng simbahang Katolika. Sa kabila ng pangalan